gustong sabihin niya, nalalaman niya. So, yung sabi niya nung panahon ng Quadcom pa lang, gusto niyang magsalita na. So, ito po ba yung first time na nag-decide siyang magsalita nung napapanood niya na yung mga lumalabas sa Quadcom? So, this was Yes, sir. Yun ang last kwento year. niya sa akin. Panahon pa ng Quadcom, sumulat na siya doon sa Quadcom, pero hindi na ho siya nailinya doon sa mga resource person eh. 'Di ba nung time na 'yon, kahit naman mga detainee ka, kahit nga convicted prisoners, pag sinagpina ng Quadcom, nadadala yan sa Congress eh. Kaya malaking, alam mo, malaking bagay talaga yung paglabas ng Quadcom eh. Marami doon mga lumitaw na mga lihim na hindi po natin alam, mga ka-GPnatics, na laging nakatago sa dilim, pero dahil sa Quadcom, ang lahat ay nailantad. Hindi po ba? Pero hindi na ho siya napatawag nun. Wala ba siya nakausap kahit isang congressman doon? Kasi pag tiningnan po yung kanyang mga akusasyon, sobrang bigat. So I was thinking, kung ganito kabigat to, hindi ba siya binigyan ng weight ng Quadcom? Or baka meron silang duda doon sa testimonya niya? Hindi ko masagot yan eh. Kasi basta sabi niya, may mga sulat siya sa Quadcom, pero hindi na napila. Imagine, napakadaming activity sa Quadcom nun. Nagsisimula ko yan ng mga alas 10 ng umaga. Minsan, umuwi kami niya alas 12 na ng gabi. Tama. Hindi pa rin natatawag yung ibang resource person. Okay, naalala ko pala, itong si Attorney Palad, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali abogado rin ito ng isa sa mga akusado na lumabas dun sa Quadcom. Kung hindi ako nagkakamali, parang si Kerwin Espinosa ba, mga kababayan? Yung ano dito? Hindi, i-recall ko kung si Kerwin Espinosa ba, yung may abogado dito kay Attorney Raymond Palad. Jesus. Okay. So yun nga, meron ba nag-trigger basically for him to come out? Meron ba silang Yes, Romeo. inisan o hindi na pagkasundaan ng Vice President? That's why he decided to come out? Well, ang sabi niya is that doon sa sulat na hawak ko. Si Kerwin nga, oo. Yung services niya kay BP Sara ended when Attorney Roque attacked him sa isang programa sa SMNI. At nung kasuhan siya, idawit siya sa kidnapping nung pamilya Lu. Hi guys, baka mayroon pang hindi nagla-like dyan. Baka nakalimutan nyo lang, pwede kayo mag-like. Pabutin lang natin ng kahit 100 or 150 yung likes natin, mga ka-GPnatics. That's fine. Okay na yan. Diba? Hindi naman ako maghahangad ng super duper laki. Diba? At least 75% ng viewers natin mag-like, okay na yon, mga ka-GPnatics. Tataas na ng tataas yung ano natin. Dahil hindi naman ako nagpapatagal ng pagliban, diba? Hindi kagaya dati, 4 na araw, 5 araw, anak ng tinapa. Doon siya, parang Maybe a guide. Tampo yan na, kasi ang feeling niya, bakit siya dinidemanda ni Attorney Roque ng kidnapping? Ang feeling niya is that napabayaan siya dahil humingi siya ng tulong kay BP no na mamagitan. Ang ugat daw nito, yung pagsasampan ng mga farmers kay Roque and pamilya niya sa asawa niya. Allegedly tungkol dun sa land grabbing activities dun sa Bataan na tinarget na gawing Pogo Hub or magkaroon ng Pogo Yacht Club. Yun ang pinagsimula noon. Maraming farmers na nag-file ng kaso against Attorney Roque and wife. At ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo niyon, si Ramil Madriaga. Doon na nagsimula yung problema nila. So parang binalikan siya ni Roque. Sa kidnapping. Well, So parang binalikan daw siya ni Roque. Pinepersonal siya. Another factor niyan, yung isa sa co-accused, si Rosendo Madriaga, yung pinsan ni Ramil, yan ang hinuli din yan sa kidnapping. And he claimed torture and violation of his rights. Kaya nagsampa si Ramil ng kaso sa ombudsman against Attorney Roque and several police officers na sinasabi niyang tinorture siya at pinilit siyang pumirma ng dokumento implicating Ramil. Yung kaso na yun sa ombudsman naging pending since 2023. Inupuan yan na-parking yan. And with the new leadership ngayon, natutuwa sila. Umaandar na yung investigasyon sa land grabbing activities allegedly committed by several persons doon sa Bataan Lot. At yung case ng torture. At natatandaan ko pa, mga kababayan, na ibalita yan noon na na-content din natin. Maging ang palasyo ay naging rin nila yan. Kumbaga, mga kababayan, natuunan din ng pansin itong land grabbing dito sa Bataan sa pangunguna nga nitong mag-asawang Myla at Harry Roque. At yan ang pag-uusapan natin matapos po itong programa, mga kababayan, ay matapos po itong una nating interview dito kay
Attorney Palad nitong si Christian Esguerra regarding po dito sa kinukwento nitong si Ramil Madriaga. No? Anti-Torture Act in violation of violation of the rights of detained person against Attorney Roque. So, dalawang kaso 'yon na ipinail ni Rosendo Madriaga at nung mga farmers na tinutulungan ni Caramil Madriaga. Diyan na Isipin nyo, mga kababayan, ipinail sa ombudsman, 'di ba? Tapos walang nangyari. Mga ka-GP Natics, natulog lang, inupuan. Kumbaga naka-parking, 'di ba? Ngayon, kumikilos na. Kumbaga nagkakaroon na ng progreso dahil iba na 'yung nakaupo eh. Remember mga kababayan, ang kinakasuhan dito si Harry Roque. Okay? So hindi pinapansin ng kanyang mga kaalyado. Kaalyado naman nila itong si si dating Ombudsman Martires. 'Di ba? So alam na kung bakit hindi gumagalaw. dugtong-dugtong yung problema nila hanggang sa madawit na siya doon sa kidnapping case na yun. Yung kay Ramil Madriaga, paano po siya na-involve in the first place dun sa mga farmers na nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque? Ang sabi niya is that nabalitaan niya daw yung mga reklamo ng mga farmers doon about land grabbing activities allegedly committed by Attorney Roque and his group. So nag-imbestiga siya, tinulungan niya yung mga farmers. Tapos nilabas niya tong problema na to, isinumbong niya daw sa mga security agencies sa ating mga national security agency kasi may nakita daw siya mga PLA, mga Chinese paramilitary personnel doon. Oh. Yun ang hindi niya raw matanggap. Bakit may mga Chinese dito sa lote sa Bataan? Nareklamo daw niya yan, sinumbong niya, at nag-file sila ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. And remember, ang sabi pa niya, during the hearing ng kidnapping, nanonood pa siya ng hearing noon habang ang kaso hini-hear versus doon sa pinsan niya. Umaattend para siya ng hearing sa court. Then later on, nagkaroon ng amended information, isinama siya doon sa kaso ng kidnapping. Yan Ay, wow. sa akin. Grabe. Okay. So, basically, may tampo siya rito kay Vice President. Pero ano ba yung tulong na hiningi niya dito sa Vice Presidente na hindi Nung nagsisimula yung problema is that magkaayos yung problema kasi ang sabi niya, yung reklamo ng farmers, gusto niyang patulungan. Pero hindi raw, ang kwento niya is that nag-attempt daw mag-visit yung mga farmers na sinamahan niya, hindi raw sila hinarap. No. Hanggang sa dumating yung time, ang sabi sa kanya, nang hindi mo dapat dinimanda si Roque dahil pag dinimanda mo si Attorney Roque, quoting his words, is that parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya. So parang sinabi mo na hindi mo pwedeng salangin din etong si Harry Roque kasi parang sinalang mo na rin ang mga Duterte. Hindi mo pwedeng kalabangan si Harry Roque, parang ginalaban mo na rin ang mga Duterte, ganon mga kababayan. Kasi sa totoo lang, gaya nga po na nabasa ko kanina, iisa ang hininga, iisa ang amoy ng utot, ganon, iisa ang tinatago. Ganyan sa amin. So pag samasamahin mo yan, yung kaso niya, yung personal na problema, yung stress, yung emotional, mental health problem, yung stress na dinadanas ng pamilya niya dahil sa kaso ng kidnapping na to, pag samasamahin mo na yung mga factors na yun, then you have Ramil Madriaga. Okay. Binisita ba ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga diyan po sa Piitan bago siya lumabas, bago sumabog itong issue na ito? Yes. Ang isang visit ko dyan, October 18, then may mga BJMP dyan. Hindi ka naman, ang mga lawyers dyan, pag nag-visit, may logbook kami dyan eh. May camera dyan. Sinusurrender namin ang ID namin, pinipicturan yan. In fact, during the meeting, pinipicturan pa kami ng BJMP as profile na itong oras na to at araw na to, dumalaw si Attorney Palad sa kliyente niya. Laging may picture taking dyan. And base dun sa mga BJMP personnel, may mga nag-text pa na si Attorney Palad dumalaw dito. So even yung pagdalaw ko, namomonitor yan. So ibig sabihin mga ka-GP Natics, eto mga ito kapag kinuha nila yung CCTV camera dito or yung CCTV footage ay pwedeng maging
ebidensya, mga ka-GPnatics, di ba? At kinumpirma ni Atty. Palad na si BP Sara Duterte ay dumalaw dito kay Ramil Madriaga. So, kung sinasabi nito nila Sas Rogando Sasot na walang kinalaman or hindi nila kilala, maging itong si Harry Roque, sabi niyang ganun ay hindi nila kilala itong si Ramil Madriaga at hindi rin kakilala ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Mga kababayan, kapag lumabas yung CCTV footage na kinukumpirma na dumalaw doon si BP Sara Duterte, mga kababayan, ay mangangahulugan na sinungaling itong si Harry Roque, sinungaling ang mga DDS defenders. Paano JP kapag nagpalusot si BP Sara Duterte na ang dinalaw lang naman niya ay yung sa Annex 2? Okay, sa lahat ng annex, ang daming annex doon, bakit Annex 2 lang ang napili niya na, di ba, puntahan at tulungan? At isa pa, bakit si Attorney Joyce na binabanggit nitong si Pebbles Talaquera na kaibigan ni BP Sara ay nagpunta doon, mga kababayan, at nakikipag-usap din dito kay Ramil Madriaga na hindi naman niya kilala si Attorney Joyce. Hindi naman niya abogado yon. So paano natin ba ipapaliwanag yung mga bagay na yon? 'Di ba? Kaduda-duda talaga. So, nung dumalaw si BP daw noon, ang Northern huling Kumot. message sa akin is that October 19 ng gabi. Carmen. Pero, hindi daw bumaba si Caramel, hindi niya kinausap. So, yung visit na yon confirmed from several sources. Hindi ko na lang sasabihin. Confirm yan na talagang dumadalaw si BP roon sa Annex 2 gabi. Siya ba yung binibisita? Specifically? Well, sabi ni Caramel, gusto siyang kausapin pero hindi siya bumaba. Hindi siya Ilang bumaba beses doon. daw pong nag-attempt yung Vice President na kausapin siya? Ohio. Sabi niya sa akin isa, tapos sumunod na visit, yung si Yusek Joyce dapat na ang nag-visit doon. Allegedly para sa isang programa daw ng OBP na pag-aralin yung mga anak ng mga detainees ng Annex 2. Wow, matindi mga kababayan programa ng OBP. Pag-aralin yung mga anak ng nandoon, mga detainee sa Annex 2. Annex 2 lang talaga? Ha? Ang dami-daming mga anak-anak, ang dami-daming mga detainee. Bakit doon pa sa BJMP? Bakit doon pa sa Annex 2? Coincidence lang ba yon? Oh. So, nung nagsimula na yung pagkuha ng mga pangalan ng mga anak sa nag-aaral, medyo Tsaka kinabahan bakit siya ating roon. gabi? Sabi niya, bakit kailangan pa Nakaroons. namin hanapin yung address, pangalan. So, natatakot na siya ron sa aspect na yun. Sa pagkakaalam ninyo, sa pagkakasabi sa inyo, mga nakailang bisita po yung Vice Presidente dito kay Ramil? Yung sa text na naka-receive sa akin, isa yung October 19 ng gabi. Although, hindi natin alam kung pinapalagbook ang BP sa ganyan, no? Kasi pag mga VIP yan, I don't expect na ipasusulatin sa logbook yan, hahanapan ng ID. Yun ang problema. Yun ang problema dito sa bansa natin. Okay? Expected ko pa naman na maaring makuha may logbook. Mga kababayan, isa yan sa mahalagang dokumento eh. 'Di ba? Tapos yung CCTV camera na or CCTV footages na pwedeng magpatunay na dumadalaw talaga itong si BP Sara Duterte. Dito sa atin kasi bakit kapag VIP ay hindi pinapalista, hindi pinapalogbook? 'Di ba? Paano ko pag nagnakawan diyan? Paano pag napatay itong si BP Sara dun sa loob? Halimbawa, tapos walang logbook. Hindi, sinadya yan, kaya hindi pinalogbook. Gaganon? Dapat, mga kababayan, yung logbook is subject para sa lahat. 'Di ba? Hindi dapat subject ito para lang sa mga mahihinang nila lang. I mean, para sa mabababang tao. 'Di ba? Dapat sa lahat. Logbook. Walang VIP. Dapat kung sino ang lumabas, pumasok dyan, ilista. Para magkabulilyaso man, may hahagilapin na logbook, may titingnan na logbook. Ito, anong oras ba ito pumunta? Baka sabihin natin, alas 11 pumunta. Tapos nagkarayot ng 11:30. Lumabas itong si BP halimbawa, alas 12. Mga kababayan, paano yon? Mahalagang detalye yung mga bagay na yon. Siyempre, pag nag-visit ang mga VIP dyan,
May ano yan may approval ng mga BAGMP warden yan. Alam nila yan, sasalubungin yan, nakakapasok ang kotse niya, hindi kinakapkapan yung mga yan. Isa yung October 19, Pangit. kasi mismong visit ko meron palang nag-i-spy. Hindi alam nung BGMP personnel, yung pinadala niya ng text, nag-report din sa akin na, alam na dumalaw ka dyan. So, kinonfirm yung dalaw. Yung another visit, Ay, wow. Meron palang tanim. Etong si BP Sara dun sa loob, mga Duterte, na nagsasabi, kaya pala nung nakaraan, may nakita akong post nitong sila Badoy, na si Dilima daw, at meron pang iba, na patuloy na dumadalaw daw, dito kay Ramil Madriaga. Inamin naman ito ni Raymond Palad, na isa't kalahating buwan na sila nag-uusap ni Ramil. 'Di ba? At nagtataka nga mga kababayan, dahil nga sa sobrang dami, ay ngayon lang natapos. Yun ang totoo. Kasi sa dami, matagal talagang gumawa ng affidavit, hindi basta-basta. Etong si Guteza, isang araw lang ata kaya hindi matandaan yung script. visit is that hindi ko alam yung eksaktong date and time. Pero sabi sa akin ng source is that binisita rin daw ni BP Sara si former Congressman Tebes. Nako, Sabi sa akin yun na. pati si Tebes pala. Pati si Tebes. Separate visit yung kay Tebes. Separate I think so, visit yung sa separate daw kliyente ninyo. Yung October 19 visit na binabanggit ninyo, anong oras daw po dumating yung Vice Ang President? sabi gabi daw po Basta gabi Gabi. Mhm. Ma'am Jenny. Yung Vice Presidente and wanted to talk to Hindi ko Ramil. sure yung details kung bumaba, pero ang sabi ni Caramil, hindi daw siya bumaba. Oy, talaga Ma'am Irene Santiago, tinaniman ng ebidensya yung kapatid mo. Buti hindi natukhang. Grabe talaga Yung sa akin nga yung kasamahan ko sa trabaho na mga ka-GP Natics. Na sinasabi ko sa inyo, dahil nakaaway lang niya sa kanilang lugar. Ewan ko kung maingay ata kasi natutulog. Alam nyo naman mga call center agent, mga mga nocturnal. Tapos, syempre pag nocturnal, gising sa gabi, tulog sa umaga. Tapos syempre kung mambubulahaw ka, okay lang sana yung kantahan na maayos pero yung kuntahan na magugulo kayo, mga kababayan, hanggang gabi. Diba? Nakaka-istorbo. Nagalit ata siya. Tapos ngayon, nakaalitan niya yung kapitbahay. Isinumbong siya na siya daw ay adik. Mga kababayan. Ano yung basa ng kliyente ninyo? Jess. Bakit siya binisita ng Vice Presidente? Hindi ho siya bumaba, so hindi ho niya nakausap. Ano yung iniisip niya? Bakit ako gustong bisitahin ito? Yung iniisip niya. Siguro kasi remember, bago sumabog tong topic na to, meron na rin mga vloggers na binabanggit yung topic na yan na dinadalaw ni BP Sara si Caramil. Oo, eto na nga yung binabanggit dito. Hindi lang niya pinangalanan, pero si Pebbles Talakera, mga kababayan, ang binabanggit dito ni Raymond Palad. At remember, bago pa itong mga nakaraan na post nito ni Pebbles Talakera, matagal na talaga mga ka-GP natin, kagaya nga ng sinabi din ni Top 1, naalala ko, kasi nung kinontent natin ito, yung tungkol sa Bataan, ay si Pebbles Talakera din, mga ka-GP Natics, yung tawag dito, yung nagpasabog noon. At the same time, doon din po natin kinontent yung patayan nga nung abogado, si Atty. Carlos, na pinatay doon sa Santa Rita, na mamaya pag-uusapan natin. Siguro chinecheck siya, binabantayan kung ano ang kung may gumagamit sa kanyang ibang politiko. Baka magamit siya ng ibang politiko. Siguro chinecheck, yun ang kutob niya na kaya siya dinadalaw sa dami ng usapin na nakakarap ang OBP po. Ito bang pagbisita ni Vice President di umano noong October 19, this was before Ramil executed his sworn affidavit? Yes po. Kasi yung visit namin dyan, yung visit ko October 18, doon ko nakuha yung summary ng affidavit niya. And the next day nun, Sunday ng gabi, dumala daw sa BP nun. Na-finalize lang po namin yung affidavit na yan. Napanotaryo November 29. Masyado na nga masyado na matagal kung tutuusin. So magkakadikit yung date, no? So did your client or even you get the sense that the Vice President wanted to dissuade him from executing such affidavit? Meron pa hong isang instance bago lumabas yung affidavit na yan na
kinausap daw yung asawa ni Caramel nung mga kapwa officers doon sa ISIP, yung ISIP Pilipinas na itinayo niya, Mm. at sinabing kausapin mo si Ramil, pag-uusapan niyo sa kaso ng kidnapping at tutulungan na maayos or maiurong yung kasong kidnapping na yan. Pero ang sagot daw ng asawa ni Caramel is that hindi siya nakikialam sa problema ng kaso ng asawa niya. And true enough, may dumalaw doon daw na isang representative na lalaki na may edad na at gusto siyang kausapin pero hindi niya rin hinarap. Sino kaya So yun? doon lalo siya nagmadali na ilabas yung affidavit na yan kasi marami nang gustong kumausap sa kanya. Mm. Yeah, so did you feel threatened? Na, Siguro na kasi dapat marami na madali niya naghahanap ito? sa kanya. Marami na naghahanap sa kanya, gusto siyang kausapin. So sabi niya, ilabas na yan, attorney. Masyado na matagal yan. Ang sagot naman namin, inaayos pa namin mabuti yung mga salaysay mo, chinecheck namin. Kaya marami rin akong mga hiningin pictures sa kanya to prove na talagang kilala niya yung taong mga binabanggit niya to. Ito na mga kababayan, to prove na kilala niya yung mga taong binabanggit niya. Ito na nga po yon mga ka-GPnatics. Ang isang patunay ni Ramil Madriaga, ito nga oh. So Kumusta nakapagbigay naman naman po- siya ng nakapagbigay naman Kumusta siya ng na- mga pictures ng motor. Ang sabi niya, naregaluhan siya ng motor ni former President Duterte, 2 Ducati, 2 Harley Davidson. Naku mga kababayan, 2 Ducati, 2 Harley Davidson. Grabe! mga ka-GPnatics, ito Ducati, 'di ba? Yung isa, ito Harley Davidson. Kita nyo tagdadalawa, mga ka-GPnatics. Oh. Magkano ang presyo kada isa niyan? Milyones yan. Milyones yan. Oh, ito, 'di ba Harley Davidson, Ducati ito, yung isa isa pang Ducati nasa likod. Ay, ito ata yun, no? Hindi ko alam kung nasaan dito. Pero, mga kababayan, itong nakikita nyo na to, ito yung Ducati. Okay? Ito naman yung isa, yung Harley Davidson. Hindi bababa sa 1 milyon. Ang presyo po niyan, 1,260cc. Oh, ito, mga 1,000cc rin tong Harley Davidson, mga ka-GPnatics. Di ba? Oh. Saan naman kukuha si Ramil Madriaga ng ganito? Sana nga, kapag tinanong ito sa susunod, mga kababayan, ay makapagpakita ito ng picture na iniregalo talaga ito ni Digong Duterte sa kanya. No, yung talagang inabot, yung certification. Di ba? Nakasama niya si Digong Duterte. Kasi sasabihin ng iba, certification lang yan. Malamang isinama lang yan si Digong na inabot yan. Kasi magtataka ka, bakit pupunta si Digong doon kung hindi niya kakilala yan? 'Di ba? Bakit pagmamalasakitan niya o bakit mga kababayan pupuntahan niya kung hindi VIP yan? Kasi kung iisipin natin doon sa statement ni Ramil Madriaga, si Digong pa ang nagpakilala kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Tapos nagtayo ng ISIP Pilipinas. Tapos nung nanalo, siya po yung nagtayo ng PSG ni VP Sara Duterte. Sa makatuwid, pinagkakatiwalaan itong taong ito. 'Di ba? Polonges Yotman, mamahalin. Tingnan natin yung kung magkano yung dito, mga ka-GPnatics Gusto ko lang makita kung magkano ang halaga ng isang Harley Davidson. Kasi hindi ko nakita yan kanina eh. Depende pa sa model, no? Price. Hindi naman pala abot ng mga kababayan. Naglalaro ng 959,000 to 1,150,000. So malaki pa rin. 'Di ba? Pero yung pinakamamahal na Harley Davidson, yun yung pinakamura kanina ha. Ang pinakamamahal naman mga kababayan ay naglalaro sa 1.3 hanggang 1.2. Ay 1.4. 'Di ba? Mahal yung model na nakita ko dito parang 1.2 hanggang may 1.6 pa pala. Alak ka. Mga ka-GP, grabe.
Ang mahal. Sus, kakalula. Baka ganyan din yung ginagastusan ni VP Sara Duterte doon sa yung pinambili niya ng motor doon sa kanyang mga kababayan yung na-plug ng COA. Kanino kaya ibinigay yon pag ganito rin? 'Di ba? Diyos ko, Marimar. Talaga naman, pagkalaki-laki. Sabi ko, pahingin ng picture ng motor. Oo. Sabi niya, connected siya sa eSIP. Sinerch namin sa SEC. Meron nga. Nakakita rin kami ng mga photo ng certification na nakapirma siya bilang convener. So, at yung mga screenshot na kung ano naman, nag-Zoom meeting sila ni VP Sara. Oo, yan. Yung Zoom meeting, hindi yan pwedeng mga kababayan, pwedeng ikaila ng mga nagsasabi na hindi daw magkakilala. Sabi ni Harry Roque, hindi niya kilala yan ni VP Sara Duterte. Hindi niya pwedeng maging intel yan. Kita nyo, kausap